Samuel 16 verse 7. But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Hallelujah. Acts 13 verse 22. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. 2 Chronicles 16:9. The eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Proverbs 4:23. Guard your heart above all else, for it determines the source of your life. Sabihin natin ulit yon. Guard your heart. Praise the name of the living God. Ama naming banal, maraming salamat o Diyos. Sa umagang ito, Lord, sa buhay na iyong ipinagkaloob sa bawat isa, proteksyon, pag-iingat, gabay, mga pagpapala na iyong walang sawang binubuhos sa amin, O God. Lord, sa oras na ito, kung meron man po kaming mga pagkukulang sa iyo, mga bagay, Lord, na nagdudungis ng aming puso, dalangin namin, Panginoon, na ito'y alisin mo at bigyan mo kami ng pusong dalisay, O God, upang kami, Panginoon, ay makaharap sa iyo, O Diyos, at kami ay walang takot sa hamon ng buhay dito sa mundo na ito. Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito, ikaw po ang magbasbas, ikaw po ang maggabay sa bawat isa na nanirito, sa iyong bahay, panambahan, ngayon din sa mga kaibigan at kapatiran namin na nakikinig sa kanilang tahanan, Panginoon. Dalangin namin na ang presensya mo, Panginoon, ang kumilos at pag-isahin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita saan man kami ng dako ng daigdig na roon. Panginoon, anumang gawa ng dyablo ay winawasak namin sa umagang ito in the name of Jesus. Salamat sa kapayapaan, salamat sa kagalingan, Panginoon, salamat sa kalayaan, Panginoon, at salamat sa iyong pag-ibig na iyong ipinapadama sa amin, Panginoon. O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan. Wala kaming ibang itinataas sa oras na ito kung hindi ikaw sa aming kalagitnaan. Binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Guard your heart. Napaka-importante, mga kapatid, ang puso sa buhay ng tao. Maging ito man ay sa ating pangangatawan, parte ng ating pangangatawan. Kapag ang puso ay huminto sa pagtibok, ang tao ay namamahinga na. Pero kahit ang katawan ay may karamdaman, ang katawan ay wala na, pero kung ang puso ay patuloy na nagfa-function, there is life. Nandoon ang buhay. Sa atin ding paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, gusto ng Lord na ang puso natin ay Kanyang baguhin. Hindi lamang ang pusong laman na nagpapump ng ating katawan, na nagpapump ng ating dugo para mag-survive ang ating katawan, kung hindi ang puso ng ating kaluluwa. God wants to change our world, but it starts in the inside of us. Magsisimula yon sa ating kalooban. Gusto ng Diyos na baguhin tayo, baguhin ang ating pananaw sa buhay,
Pero gusto ng Diyos ang unang magbago yung ating kalooban. Kaya nga ang isa sa pinakamalalim at pinakaimportante parte ng katawan ng tao, pati ang buhay ng kanyang espiritual, ay ang kanyang puso. Hindi natin nakikita actual ang loob ng ating puso. Invisible yon sa atin. Pero yon ay nakikita ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga sabi sa 1 Samuel 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him." Tinutukoy dito ng Lord ay si Eliab, yung nakatatandang kapatid ni David, nang sinabihan ng Lord na maghanap si Samuel ng kapalit ni Saul. Sabi ni Samuel, ito ang kanyang panganay na kapatid dahil si David ay bata pa. Hindi pa niya kaya. Pero anong sabi ng Lord? The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Panginoon ay hindi tumitingin, sabi sa Tagalog, sa puso o sa hitsura, sa katangian, sa physical na anyo, panlabas na kaanyuan ng tao. Ngunit ang Panginoon ay tumitingin beyond sa hitsura ng tao at nakikita niya ang puso nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng paningin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso tumitingin si Yahweh o ang Diyos, mga kapatid. So kahit anong itsura mo, kahit anong anyo mo, kahit gaano ka kaliit, gaano ka kalaki, gaano ka kapayat, fit, good looking, gaano ka kataba, pero ang tinitingnan ng Diyos sa tao ay ang laman ng kanyang puso. Naalala ko yung balita, yung mga dati pag ikaw ay mag-a-apply sa pagiging government employee, magiging police ka, mayroong height requirement, di ba? Ngayon, binalita na, na daw yun, in-adjust, binabaan na. Kasi nga naman, hindi naman nasusukat sa height ng tao kung magaling siya, o magiging tiwali siya, o magiging mapapagkatiwalaan siya o hindi. Kung hindi nakikita yon sa itsura ng tao, kung hindi nakikita yon sa performance. Ganon din ang Diyos. Hindi si Lord tumitingin sa look, sa itsura natin kung ano tayo, may edad na ba tayo, matanda na ba tayo, bata ba tayo. Ngunit ang tinitingnan ng Panginoon ay yung puso natin kung meron tayong pure heart. Acts 13 verse 22, after removing Saul, he made David their king. And God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Anong nakita ng Diyos, mga kapatid, kay David? Bakit siya pinili? David was a shepherd boy. Nakikita ng mga tao si David na isang mahina, na isang walang kakayahan, walang kaalaman dahil sa kanyang musmus na edad. Wala pa siyang napatunayan, wala pa siyang napakita sa mga tao, wala siyang maipagmamalaki. Pero there is one thing that the Lord knows at alam ng Panginoon, that David will do everything na ipapagawa ng Panginoon sa kanya. Sabi ng verse, He will do. Pinili ko siya because He will do everything I want Him to do. Sabi sa Tagalog, at nang siya'y alisin ng Diyos, si Saul. Si David naman ang pinili ng Diyos upang maghari sa kanila, sa Israel. Sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, si David na anak ni Jesse ay isang lalaking mula sa aking puso. Bakit? Siya'y handang sumunod sa lahat ng iniutos ko.
Bagamat si David ay bata pa, ang tingin ng iba ay hindi niya kaya, wala siyang kakayahan, hindi siya qualified, hindi siya karapat-dapat, pero ang Diyos tumingin direkto sa puso ni David at sabi ni Lord, itong taong to ang aking pipiliin dahil nakita ko sa kanyang puso na ready siyang sumunod sa lahat ng mga ipagagawa ko sa kanya. Maraming tao gustong sila ang piliin ng Diyos. Maraming tao ang maraming plano, maraming pangarap, maraming mga gustong makamit sa buhay, maraming mga gustong maabot sa buhay, pero tinanong ba natin ang ating sarili kung handa ang ating puso? Handa ang ating kalooban sa harapan ng ating Diyos. Dahil sabi sa 2 Corinthians 16 verse 9, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose heart are fully committed to Him. Naghahanap si Lord ng mga puso na fully committed sa Kanya, na fully committed sa ministry, na fully committed na mag-preach ng gospel, magbahagi ng salita ng Panginoon, mangaral, sumunod sa kalooban ng Panginoon. At sadly, maraming mga Christians ay hindi handa pagdating sa kanilang puso, pagdating sa kanilang commitment sa Diyos, pagdating sa kanilang time. Pag magsasacrifice na sila para sa calling ng Panginoon sa kanilang buhay, hindi na sila ready. But anong pinakamahalaga, sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else. Why? Because it determines the course of your heart. Kung anong magiging kinabukasan mo, kung anong kahihinatnan mo, kung anong mangyayari sa buhay mo, nakadepende sa kung anong laman ng puso mo ngayon. Kaya sabi ng Word of God, bantayan. Guard your heart. Ang mga tao, nakikita nila ang performance mo. Kung anong suot mo, kung naka-Amerikana ka, naka-barong ka, naka-t-shirt ka. Maging ang iyong muka, pwede mong lagyan ng maskara na kahit malungkot ka, pwede kang ngumiti, maging masaya. Kahit depressed ka, pwede kang maging happy pa rin. Kahit ikaw ay merong pinagdadaanang napakabigat sa iyong kalooban, pwede mong ipakita sa mga tao na ikaw ay okay lang. Pero alam ng Diyos kung anong totoong nararamdaman mo sa iyong kalooban. Dahil ang Panginoon ay tumitingin sa ating puso, mga kapatid. Pero sometimes tayo hindi nga natin naiintindihan kung ano ang laman ng ating puso. Kaya nga sa mga ospital, pagka may problema ang puso, physical heart ng tao, bawa merong heart disease na kailangang i-check ang mga doktor, pinapayuhan nila ang kanilang mga pasyente na magpa-ultrasound. Amen? Ultrasound, sonogram, yung mga ganon. Para makita yung ano yung nasa loob mo na hindi makikita ng ating naked eye. Yung ating mata, hindi niya yun nakikita. Pero pag ginamitan ng mga machine, nagkakaroon ng idea yung mga doktor kung anong kalagayan ng ating puso. Pero ang ating pinag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay hindi yung physical heart, hindi yung organs ng ating pangangatawan, kung hindi. Pinag-uusapan natin yung ating puso sa may spiritual na part ng ating buhay, kung nasaan ang ating emosyon, ang ating desire ay nananatili. Amen? Hindi ito yung heart na pinapagamot natin sa doktor pag nakakaramdam tayo ng chest pain, kung hindi ang pinag-aaralan natin sa umagang ito ay mas malalim pa doon. At katulad ng sonogram at ultrasound, ang ating Panginoon din ay nakikita kung ano ang linalaman ng ating kalooban. Kaya nga sa Biblia, almost 1,000 times nabanggit ang heart. Ganon ka-importante. Ang kalooban ng tao ay napakahalaga at palaging napag-uusapan. Kung ikaw ay nagbabasa palagi ng Biblia, malamang
napapansin mo na napakaraming talata ang nagtuturo upang bantayan ang puso ng tao. Because the heart is deceitful. Nagtuturo ang Biblia na ang heart ay napakapuno ng wickedness. Ang natural condition ng puso ng tao is evil and deceitful. Mapanlinlang, mandaraya ang puso ng tao, lalo na kung wala si Kristo sa kanyang kalooban. Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Sino ang makakaunawa ng puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kaniyang kabulukan. Ang buhay ng tao, mga kapatid, maaring mabulok ang ating pamumuhay kung ang ating puso ay pababayaan natin sa kanyang masasamang gawain, masasamang laman, marayang laman. Kaya nga napakahalaga, sabi ng Word of God, na dapat nating bantayan ang linalaman ng ating kalooban, bantayan ang linalaman ng ating puso upang hindi tayo madaya ng ating sarili. Sometimes, hindi ibang tao ang nandaraya sa atin kung hindi ang ating sarili. Hindi ang ibang tao ang ating kaaway kung hindi ang ating sarili. Mas matindi pa at mas mahirap pang kalabanin ang sarili kaysa sa iyong kapatid, kaysa sa iyong magulang, kaysa sa iyong kapitbahay, kahit kung kanino man na iyong kaaway. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita, bantayan natin ang ating puso upang hindi tayo magapinon. Kaya nga, alam din ng Panginoon ang linalaman ng ating puso. Nakikita niya ang laman ng ating puso, nasisiyasat ng Panginoon. Sabi ng Psalms 44:21, God would surely know it, for He knows secrets of every heart. Amen? Wala tayong maitatago sa Panginoon. Ito'y iyong mababatid, pagkat sa iyo'y walang lihim. Sa iyo ay walang lingid na isipan at sa damdamin. Ngayon kayang umaga na ito, ano kayang laman ng ating puso? Ano kayang laman ng ating isipan? Nandito kaya tayo sa pakikinig ng Word of God? Or kahit nakikinig, ang iba ay malayo ang dinadakbo ng kanilang isip. Iniisip ang mga bayarin, iniisip ang mga problema, iniisip ang mga tatanghalian mamaya, iniisip kung saan sila komportable, ano ang kanilang gagawin, ano ang kanilang plano, at namimiss nila yung salita ng Panginoon na nangungusap sa kanilang buhay. Nakikita ng Diyos yun. Ikaw ba'y may doubt sa Kanya? Ikaw ba'y may pag-aalinlangan? Ikaw ba'y nagdudusa? Ikaw ba'y may pangangailangan? Ikaw ba'y may mga tinatago na mga bagay sa harapan ng mga tao, sa harapan ng mga nakakita sa iyo? Pero lagi nating tatandaan na wala tayong naitatago sa Diyos. Wala tayong maitatago sa ating Panginoon. And God will judge us according to the status, to the condition of our heart. I-judge tayo ng Panginoon depende sa kung anong kondisyon ng puso mo, ng kalooban mo, ng pananampalataya mo sa Kanya. At alam natin that God can judge righteously. Kung sa lupa ay maraming bias, pero sa harapan ng Panginoon walang dayaan. Patas ang Panginoon. Jeremiah 17:10, but I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due reward according to what their actions deserve. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ko ayon sa kanyang ginawa. Wala tayong naitatago sa Panginoon.
lahat ay haharap sa Kanya at ibibigay ng Panginoon ang karampatang karapat-dapat sa taong pagdating ng panahon. Kaya kung ikaw ay gumawa ng kabutihan, sabi ng Biblia, ikaw din ay mayroong reward sa Panginoon. Kaya kapag ang tao ay gumagawa ng kasamaan, ikaw din ay may karampatang kabayaran pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kailangan bantayan natin ang ating buhay. Ingatan natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating pananampalataya upang tayo ay hindi madaya ng ating sarili. Jesus pointed out the fallen condition of our heart and its wicked desire. Sinabi ng Biblia kung ano ang mga wicked desires ng puso ng tao. Mark 7:21 to 23, for whom within out of a person's heart come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, wickedness, deceit, lustful desires, envy, slander, pride, and foolishness. All these vile things come from within. They are what defile you. Yung nagbibigay ng dungis sa buhay ng tao. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan na nauudyok sa kanya upang makipag-apid o makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagyayabang, kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa tao. Kita natin kung gaano kabig deal ang estado ng ating puso sa harapan ng Diyos. It doesn't matter sa harap ni Lord kung tayo ay mahirap, mayaman, kung tayo ay malusog o tayo ay may karamdaman, tayo ay walang problema o merong kinakaharap na problema, merong pinagdadaanan sa ating buhay, tayo ay inaalipusta ng mga tao, tayo ay inaalimura ng mga tao, pero anong nagmamatter sa ating Panginoon kung ano ang estado ng iyong puso sa Kanya? Kung anong estado ng pananampalataya natin sa Panginoon. Yung mga desisyon na ating ginagawa ay nanggagaling sa loob ng ating puso. Yung ating mga pangarap, yung ating mga desires, yung ating mga ginugusto sa buhay. Bakit natin yun ginugusto? Lahat ng mga bagay na yun ay nagmumula sa ating puso. Your destiny is shaped by the condition of your heart. Yung future mo, yung destiny mo, maaring magbago, maaring gumanda, maaring maging delubyo, maaring maging kapahamakan ang destiny ng buhay mo, depende sa kondisyon ng iyong puso. Nakakapili ka ng mangyayari sa iyong future, sa iyong family, sa iyong buhay. Depende kung anong laman ng puso mo ngayon. Kaya kung laman yan ay ginggit, ang laman niyan ay galit. Ang laman niyan ay puot. Dadalhin ka niyan sa hindi ikabubuti ng buhay mo. Kung ang laman niyan ay mga makasalanang pita na itinutukoy yung mga binasa natin kanina, greediness, adultery, sexual immorality, theft, wickedness, deceit, lustful, lahat yan magdedetermine sa future mo. At anong magiging future? Destruction. Kapahamakan sa buhay ng tao. At most importantly, God will use you o us according to the condition of our heart. Gagamitin tayo ng Panginoon para sa kanyang divine purpose. Depende kung gaano kahanda ang iyong kalooban sa harapan ng ating Panginoon. So napakahalaga mga kapatid na yung puso ng tao, puso natin ay ating iniingatan.
ating pinoproteksyonan, ating pinapangalagaan, ating ipinaglalaban, ipinagtatanggol ang ating puso, ang ating kalooban. Meron nga kasabihan, the fiercest battle of your life will be fought in the battleground of your heart. Ang pinakamatinding laban ng buhay ng tao ay makikita mo sa digmaan sa loob ng kanyang puso. Merong digmaan sa loob ng puso mo, kapatid. Merong digmaan sa loob ng kalooban mo. Hindi mo lang sinasabi, pero naglalaban ang kabutihan at ang kasamaan araw-araw sa buhay mo. So kailangan ipaglaban mo. Napaka-importante ng puso ng tao, kaya nga ito'y gustong makuha ng ating kaaway. The enemy wants to capture our heart. Kaya lalagyan niya ito ng pride, lalagyan niya ito ng anger, ng bitterness, ng jealousy, greed, unforgiving heart. Gagawin niya unforgiving heart ang puso mo. Dahil pag nangyari yon, pag hinayaan ng tao, magkaroon siya ng unforgiving heart, ang kalaban, the enemy, si Satan, ang naghahari sa kanyang puso. Amen? Amen. Kaya kahit ang tao pumupunta sa church, kung ang tao nakikinig ng message, kung ang tao nagme-memory verse, kung ang tao ay nagmi-ministry para sa gawain ng Lord, pero kung ang laman ng puso niya ay unforgiving, hatred, greed, bitterness, pride, ay mahirap pa rin ang kanyang pakikibaka sa buhay na ito. Kaya sabi nung ating verse, mga kapatid, sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else. Ibig sabihin, above all else, una sa lahat. Oo, bantayan mo yung katawan mo, bantayan mo yung pamilya mo na hindi sila mapahamak, bantayan mo yung asawa mo, bantayan mo yung mga anak mo, bantayan mo yung iyong properties, yung iyong resources, yung iyong kalusugan, bantayan mo para hindi ka magkaroon ng karamdaman. Pero sabi ng Word of God, above all else, importante ang mga bagay na yan. Pero mas unahin mo, mas bigyan mo ng importansya yung laman ng iyong puso. Bantayan mo, sabi ng Word of God. Hallelujah. Maraming tao nabibigo pagdating sa puso. Maraming tao naliligaw pagdating sa puso. Maraming tao hindi nakakapag-isip, hindi nakakasunod sa calling ng Diyos sa kanilang buhay dahil nabigo sila sa kanilang puso. Kaya sabi ng Word of God, above anything else, guard your heart. Above all else, guard your heart. For it determines the course of life. Napakabigat, no? Kaya sabi natin kanina, kung anong linalaman ng puso mo ngayon, yan ang magdidikta kung saan ka patungo sa hinaharap. Yan ang magsasabi sa iyo kung ano, may glimpse ka na, may idea ka na, anong future ko. Kaya pag alam mo, pag siniyasat mo ang puso, pag tinignan mo ang puso mo, pag meron ka palang pride, meron ka palang anger, meron ka palang bitterness, may envy ka, may jealousy ka, meron ka palang puot, unforgiveness sa iyong puso. Yan ay makakaapekto pagdating ng panahon sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan bantayan. Kaya kailangan ingatan. Katulad ng sinabi natin kanina, tayo ay laging nakikipagdigma araw-araw sa loob ng ating kalooban. Bawat desisyon na ating pipiliin, bawat plano, bawat pangarap na ating hinahabol, meron laging battle sa puso. Meron laging choices. Meron laging pagpipilian sa bawat circumstances na nasa harapan ng buhay mo. Mamimili ka kagad kung anong aksyon, anong gagawin mo. Kung gagawin mo ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon o gagawin mo ayon lamang sa kalooban ng tao. Meron laging laban. Meron laging digmaan. Kaya nga kailangan nating maging equip. Kailangan matuklasan natin ito. Amen? Kailangan malaman natin ito para pag dumating tayo sa point ng digmaan sa ating kalooban, alam natin kung papaano tayo lalaban.
Amen? Alam natin kung anong diskarte ang ating gagawin. Alam natin kung papaano pangalagaan ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya may 3 paraan na ibabahagi ko sa inyo upang manatiling matagumpay ang ating pakikipaglaban at pagbabantay, pag-guard ng ating puso. 3 ways to be victorious in the realm of your heart. Digmaan o kaharian ng iyong puso. Kasi sa puso natin, lagi natin nababanggit yan eh. Dapat merong maghari sa puso ng tao. Amen? 2 forces lamang ang nababasa natin sa Bible na tinutukoy. Yung forces ng darkness at yung forces ng kaliwanagan. Ang presensya ng Diyos at ang presensya ng kaaway. 2 lamang. Walang tao. Sabi ng pastor, neutral ako eh. Hindi naghahari dito yung kaaway, hindi rin naman si Lord. Ako, sarili ko. Akala mo lang ikaw ang naghahari. Pero pag dumating na ang point na yan sa buhay mo, ang totoo na daya ka na ni Satan dahil siya na ang naghahari sa buhay mo. Kaya huwag kang papayag na walang naghahari sa puso ko, ako lang ang nakokontrol. Hindi yan totoo. Amen? Dahil kailangan merong maghari sa puso mo. Kaya kung wala si Jesus Christ sa puso mo, sa buhay mo, sa kalooban mo, may ibang papasok dyan para maghari at magiging disaster ang kalalabasan ng buhay mo. Hallelujah! Kaya nga, 3 ways to be victorious in the realm of our heart. Number 1, your heart must be examined or inspect. Kailangan, hindi ito yung examination ng mga estudyante. Ito yung examination ginagawa pa sa mga ospital, and tinitingnan, chine-check, sinusuri. Sabi ng Word of God, our hearts must be examined or inspect. Ine-inspeksyon. Sa Tagalog, ang ating puso ay siyasatin o suriing mabuti. Tingnan, i-check. Bantayan. At importante sa lahat, allow God to inspect your heart. Kailangan natin ng equipment. Kailangan natin ng ultrasound, ng sonogram, at kung ano-ano pang mga technology para makita ng mga nasa medical field ang nararamdaman ng iyong puso physically. Pero sa ating puso spiritually, kailangan din ng supernatural na kapangyarihan upang makita ang linalaman nito. Kaya kailangan i-allow natin ng Diyos upang ma-check ang linalaman ng ating puso. Pero ang karamihan o iba sa atin, mga kapatid, kung hindi karamihan, natatakot na mag-check ng kanilang puso. Nati-check kung bakit, ano ang laman nito. Bakit ko ba gusto ang ginagawa ko ngayon? Bakit ko ba pinapangarap ang pangarap ko ngayon? Bago ba natin pangarapin yan, na-check muna natin kung ano ang punot dulo at ano ang dahilan, bakit natin yan ginagawa? Why am I doing what I'm doing right now? Bakit ko ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko ngayon? Masisiyasat mo ang laman nito ng puso mo. Ano ang pinagmulan? Ano ang nag-motivate sa'yo? Mabuti ba? Masama? At doon may inspection mo. Masisiyasat mo. Masusuri mo ang laman ng iyong puso. At higit sa lahat, dapat nating ipasuri ito sa ating Panginoon. Kaya nga ito yung prayer ni David. Ito yung prayer ni David nung siya ay nasa mga pagsubok ng kanyang buhay. Nasa kaguluhan. Sabi sa Psalms 139, 23, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. 24, point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Kita natin si David, hindi naman siya perfect. Hindi siya banal. Marami siyang failures.
May mga mali siyang desisyon na ginawa sa kanyang buhay. Pero hindi niya hinayaan na manatili ang mga bagay na yon. Kaya ang prayer niya, Panginoon, search mo. Tingnan mo. Lord, hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang ipakita, Panginoon, pero kaya mo. Natutukoy mo, nakikita mo ang mga bagay. Ang mga balisa sa aking kalooban. Ang mga hindi mabuti. At sabi ni David, hindi lamang, Panginoon, to search me. Sabi niya, Lord, please point out. Lord, ituro mo. I-pinpoint mo, ito. Ang nagbibigay ng, ano sabi ng Word of God? Na o-offend. Point out anything in me that offends you. Marami kasi sa ating tao mga manhid na. Alam na may mali sa kanilang puso, sa kanilang kalooban. Pero hinahayaan na lang nilang mamuhay, dala-dala ang mga bagay na yun. Na-immune, nasanay. Sabi ni David, Lord, ako makasalanan ako, Lord. Nakagawa ako ng mga bagay, Panginoon, na hindi ko sinasadya. Malamang nagkaroon ako ng mga mental lapses ko na hindi ko na naisip ang mga bagay na yon. Pero Panginoon, please, i-search mo ang laman ng buhay ko. I-search mo ang laman ng puso ko. I-search mo ang laman ng aking mga plano at mga desisyon sa buhay. And point out what offends you. Hallelujah. Sana ganun ang mga panalangin ng mga mananampalataya. Sana hindi self-righteous na walang problema ang ating buhay. In fact, meron. Kaya hindi natin minsan nalalaman na may problema sa ating buhay. Bakit? Dahil ang puso, sabi ng Word of God kanina, madaya. Ang puso ay mapanlinlang. Ang kalooban ng tao ay madaya. Kaya kung hindi natin kaya na makita ang mga bagay na problema sa ating buhay, pero alam natin nakikita ito ng Panginoon. At kung tayo ay magpapakumbaba sa Diyos, isusuko ang ating buhay, isusuko ang ating kalooban, at sasabihin natin, Lord, search me, O God! Hindi ko maintindihan, mayroong something sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Panginoon, search me! I-check mo ako. I-inspection mo ang laman ng aking puso. And point out in me anything that offends you. And lead me along in the path of everlasting life. Si David, marami siyang failure. Pero bakit ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa kanya? Sinabihan pa siya, a man after God's own heart. Di ba? Sa kabila ng siya ay gumagawa ng mga kamalian o nakagawa ng mga kamalian. Matitinding kamalian pa nga, hindi lamang simple. Pero sa kabila no, nakita natin ang character ni David kung ano ang kanyang relasyon sa Panginoon. Hindi tayo perfect. Tayo ay may mga pagkukulang din. Pero ang mahalaga, hindi natin hinahayaan ang mga pagkukulang na iyon sa ating buhay kung hindi isinusuko natin sa Panginoon. Lord, search me. Point out anything that offends you. And lead me along to the path of everlasting life. Psalms 19 verse 12, how can I know all the sins lurking in my heart? Kasi yung tao, hindi niya talaga nalalaman na konting bagay lang may kasalanan na tumutubo sa kanyang puso. At kanya tong pinapatagal. At yung maliit na kasalanan na to nagbubunga, nag-uugat, nagbubunga, at nagkakaroon na ng puno. Kaya sometimes mahirap nang tanggalin sa buhay ng tao. How can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me from these hidden faults, hidden things.
Yung mga bagay na tinatago-tago na ayaw nating pag-usapan, ayaw nating mabulgar, ayaw nating makita. Sabi, Lord, cleanse me from these hidden faults. Sa Filipino, ganito pinakita ng Biblia, walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasamaan. Minsan, hindi natin pinupuna ang ating sarili dahil ayaw nating masaktan. Ayaw nating marinig ang totoo. Pero dapat nating ipa-point out sa Panginoon kung ano ang dapat baguhin natin sa ating buhay. Amen? Amen? Dahil ang Panginoon ang naghahari sa ating kalooban. Ang Panginoon ang gusto nating maghari sa ating buhay, sa ating puso. So kailangan hayaan natin siya para ma-inspect, para ma-examine ang linalaman ng ating puso. Hallelujah. So after nating ma-examine, ma-inspect ang ating puso, second thing na ating gagawin, pagkatapos nating masuri, masiyasat ang ating puso, our heart must be sanctified. Ang ating puso ay pabanalin lagi. Sanctified, pinapabanal, ginagawang banal, sinisikap maging banal. Our heart must be sanctified. Ang ating puso ay pabanalin lagi. Alam natin na our hearts is superior to our mind. Mas makapangyarihan ang laman ng ating puso kaysa ating isip. Kaya nga minsan gumagawa tayo ng mga bagay na hindi pinag-iisipan, bugso lamang ng puso. Bugso lamang ng damdamin. Amen? Ka-relate? May mga bagay na gusto mong bilhin. Uy, gusto ko to Ha? Bagong motor, 1,000cc. Ang laki, big bike, gusto ko to. Bilhin ko to. Binili mo dahil gusto mo magka-motor. Halimbawa lang, yung pala yung buong savings mo na compromise na. Buong savings ng pamilya mo after ilang buwan, wala na kayong kinakain. Gutom na, away na ang pamilya, away na, nagkahiwalay dahil sa motor. Bakit? Hindi mo pinag-isipan, bugso ng kalooban, desires, kinuha mo. Amen? So sabi dito, your heart is superior to your mind. May mga kabataan, sabi ng magulang, mag-aral na mabuti, magtapos ng pag-aaral. Nagkaroon ng crush. Pumasok sa mga relationship na hindi dapat. Nasira ang future. Bakit? Pinauna ang puso. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nawala ang buhay. Pinalayas ng magulang dahil nagalit. Tumira sa ilalim ng tulay. Anong cause? Doing without thinking. Ginagawa nang hindi nag-iisip. Kaya sabi dito, your heart is superior to your mind. At kapag ka ang Diyos ang naghahari sa iyong puso, sa iyong kalooban, hindi ka makakagawa ng mga bagay na alam mong mapapahama ka. Hindi hahayaan ng Diyos yun. Kaya nga God can do miracles in your heart. Submit and surrender your heart to Him. God can cleanse our heart. Kayang linisin ng Panginoon kung anumang hindi o madumi sa atong buhay. And if we surrender our heart to God, He will give us a new heart. Amen? Nung na-born again ka mga kapatid, hindi lamang bagong pananampalataya ang nagkaroon ka. Hindi lamang bagong mga kapatiran ang nagkaroon ka. Kung hindi, binago rin ng Panginoon ang puso mo. Yun ang ibig sabihin ng born again. Binago ni Lord ang laman ng puso mo. Ang pananaw mo. Ang idea mo. Ang pagkakakilala mo sa mundo. Ang pagkakaunawa mo sa buhay ng tao. Lahat ng iyon binago kasama ang iyong puso. Kaya sabi ng Ezekiel 36:26, "And I will give you a new heart,
And I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Nakita niyo yun? Bakit ang puso ng tao na wala kay Kristo ay stubborn, stony, bato, matigas. Matigas ang ulo. Hanggat ang tao hindi sinusuko ang kanyang buhay kay Kristo, matigas ang puso ng taong yan. Sabi sa English, stony, stubborn. Kahit anong payo, kahit anong paalala, kahit anong sabi mo, hindi makikinig, pipiliin pa rin ang mga bagay na ikapapahamak niya. Pero kung lalapit kayo kay Kristo, tatanggapin natin siya sa ating puso. Maglilingkod tayo, isusuko natin ang ating buhay. Sabi ng Word of God, and I will give you a new heart. And I will put a new spirit in you. Kaya may bago ang spirit. Yung spirito mong patay nung wala si Kristo, nung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, naglingkod ka ng tapat sa Kanya, binigyan ka ng bagong spirito. Bagong spirito na uhaw sa salita ng Panginoon. Bagong spirito na uhaw sa presensya ng Panginoon. Kung hindi ka pa na born again, hindi ka naman ganun, wala ka naman pakialam. Hindi ka naman nagsisimba, hindi ka naman nag-worship, wala ka naman paki sa mundo. Pero nung binago ka ng Panginoon, nagkaroon ka ng new spirit, new perspective, new life, new heart. Kaya yung mga taong nagbabago, nababorn again, iba na yung perspective nila. Dati ito yung pangarap nila, ngayon iba na. Ang pangarap na nila kung paano tumugon sa tawag ng Panginoon sa buhay nila. Kung paano yung mga katulad nila dati, maakay nila sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Diyos. That's the new spirit. Yan ang ibang spirit. At yung stubborn and stony heart, ano daw sabi ng Lord? Papalitan niya yung stubborn and stony, yung matigas na puso, matigas na kalooban, matigas na ulo, and I will give you a tender. Pag sinabi mong tender, malambot na. Amen? Hindi na manhid. Hindi na ang tigas-tigas mo talaga. Ha? Nakailang parinig na ako, hindi ka talaga hindi ka tinatablan. Pero anong gagawin ni Lord? Gagawin niyang tender at responsive yung iyong puso. Responsive to His call. Kaya alam mo, pag mayroong pinapagawa sa'yo si Lord, kasi nakaramdaman mo. Kasi meron ka ng tender heart. Meron ka ng responsive heart. Amen? Kaya nauunawaan mo na. Pag ikaw ay naglalakad, kakalabitin ka ni Lord, gawin mo yan para sa akin. Alam mo na. Dahil pinalitan ni Lord ang ng stubborn, stony heart mo ng tender and responsive heart. Binigyan kayo ng bagong puso at bagong spirito na masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang pusong masuwayin ay gagawing pusong masunurin. Kaya nga kailangan mga kapatid sa ating paglilingkod sa puso natin, ang importanteng masunod ay ang Panginoon. Kasi may mga tao na kahit nagpupunta sa church, hindi nasusunod si Lord sa puso nila. Naglilingkod, nagsasamba sa church every Sunday, pero ang laman ng puso nila puro puot, galit, yabang, at unforgiving, hindi mapagpatawad, hindi mapagparaya. May kilala kayong ganon? Tingnan mo nga yung katabi. Sabi mo sa kanya, ang ganda mo, ang gwapo mo, kapatid. Hindi ko sinabing yung katabi mo, ha? At yung mga nanonood sa live stream, sabihin nyo sa inyong katabi, ang ganda ng itsura mo, praise God, hallelujah, glory to God. Blooming ka ngayon. Pero kung nababasa lang natin ang laman ng puso ng tao, nakikita ang bunga ng laman ng puso ng tao sa linalaman ng kanyang puso. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, kailangan ang Lord ang masunod sa ating buhay. Meron tayong kanta, Hosanna in the highest. Di ba? Break my heart for what breaks yours, sabi ng lyrics.
Panginoon, kung anong nagpapalambot ng puso mo, anong nagpapadurog ng puso mo, sana maging ganon din ako. Kung saan ka concerned, Panginoon, Lord, gawin mo rin doon maging concern ng buhay ko. Yan ang meaning nun, na ang Panginoon ang naghahari sa iyong puso. Our hearts will be, ano yung una natin? Kalimutan nyo na? Our hearts must be examined or inspect. Second, our hearts will be sanctified, pabanalin palagi. And pangatlo, our hearts must be sustained. Hindi lamang pabanalin, kung hindi sikapin na manatili yung kabanalan magpahanggang kailanman. Amen? Hindi lang banal ngayon, katapos ng Monday, wala na. Hindi na banal kung hindi dapat yung kabanalan ng ating paglilingkod. Yung puso natin sa Panginoon ay manatili hanggang sa Kanyang pagbabalik. Mapanatili natin. Our hearts will be sanctified and our hearts must be sustained. Ang puso natin ay ipasiyasat natin sa Panginoon. Ipacheck natin sa Lord. Ang puso natin ay pabanalin natin sa Kanya. Ngunit ang puso natin ay dapat manatili sa kabanalan. Our hearts must be sustained. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga to ng ating pinag-aaralan. Hindi lamang panandalian, kung hindi, ito'y pangmatagalan. Habang panahon, no turning back. Dapat wag na nating isipin na tayo ay babalik sa dati nating buhay. Babalik sa dati nating ginagawa na alam nating hindi kinalulugdan ng Panginoon. Babalik sa dati nating nakaugalian, dati nating mga bagay na ginagawa na alam nating magpapahamak ng ating buhay. Kung hindi, kung pinalitan na ng Lord ang ating puso, binigyan tayo ng bagong spirit at pinapabanal ito ng Panginoon, sikapin natin na manatiling banal sa harapan ng Diyos. Ang ating buhay, araw-araw ng ating buhay. May isa nga akong kilalang tao. Sino mahilig dito mag-garden? Gusto ngayon yung mga plantito-plantita, no? Yan yung mga usong business ngayon sa mga halaman. Right? Sa mga binibenta ngayon, ang mamahal ng mga halaman. May mga tao na gusto ng grass. Mga damo, mga green leaf. Pero may mga tao rin namang ayaw ng mga damo, lalo na sa kanilang bakuran. Sino yung mga ganon? Ako, hindi ako masyadong fan ng mga halaman. Parang mas gusto ko yung naka-tiles, sementado, nakasimento. Kung may halaman, okay lang, pero hindi ko passion. Pero hindi ko naman sinabing gayahin niyo ako. Hindi magandang passion yung paghahalaman. Sadyang iba-iba lang talaga tayo ng hilig, di ba? Katulad nung isang kilala ko, hindi niya talaga gustong may halaman. Kaya yung ginawa niya sa kanyang bakuran, lagi niyang tinatabas, lagi niyang binubunot yung mga damo, lagi niyang liniligpit, linilinis, at paglipas ng mga ilang araw, meron na naman tumubo, naiinis siya. Sabi, ano ba naman to? Bakit ba ganito kakulit yung mga damo? Lalo na yung mga bahay, yung mga bagong subdivision, yung hindi pa masyadong malinis, hindi pa masyadong tinitiran ba? So ang ginawa niya, lagi niyang dinadamo. Minsan sinusunog niya na, sinisilaban niya ng apoy. Tapos pag nalinis niya na, wala na siyang nakikita, puro lupa na ulit, masaya na uli siya. Ha? Tapos pag mga lipas ng dalawang araw, may nakita na naman siya, susulpot na naman, tubo na naman. Green na naman, naiinis na naman siya kasi nga, ewan ko kung anong issue niya sa damo. Basta gusto niya malinis, ayaw niya na may damo-damo. Naiinis na naman siya, ginawa niya lahat ng paraan, lagi niyang linilinis, sinisilaban niya, sinusunog niya para mawala, para matanggal yung dumi, yung mga halaman. Tapos ito ang naisip niya, ito talaga pinakalas. Dahil para hindi na ako mainis, matapos na ako sa pag-deal, sa palaging konsumisyon ko sa mga damo, isisemento ko na tong bakuran ko. Concrete lahat para wala nang tumubong halaman. So ginawa niya, nagpasemento siya, nagpa-construction siya, sinemento na! Sabi niya, sa wakas, hallelujah, sabi niya, wala na talagang damo, malinis na lagi, maatiwasay na ang aking paningin. Paglipas ng mga 1 linggo, may sumulpot sa may gitnang damo. Sabi niya, paano nangyari to? Isinemento ko na nga, ba't may sumulpot pa ring damo?
May sumulpot pa rin, na-stress na naman siya, naguluhan na naman siya. Nalito na naman siya. At binunot niya na naman, at binunot at lininis niya na naman yung kanyang bakuran. At naisip natin, at naisip ko mga kapatid, ganun din ang puso ng tao. Kahit anong sikap nating pagbantay, pag-iingat, pag-aalaga, paglilinis, darating at darating ang panahon na malalagyan yan ng isang butil ng kasamaan. Darating at darating ang panahon, malalagyan niya ng isang butil ng bitterness. Isang pagkakataon, minsan one way away lang tayo para matanim yung bitterness sa puso natin. Yung unforgiveness sa puso natin. One conversation away lang tayo para tayo ay maging anger. Para tayo ay maging arrogant. Sa isang pag-uusap lang na hindi mo namamalayan, maaring maging arrogant ka. Maaring maging prideful ka. Para kang yung sinementong bakura na bigla na lang tutubo na hindi mo namamalayan. Kaya sinasabi ng Word of God, always guard your heart. Kahit anong sikap mo, one false move ba lang, isang pagkakataon ka lang na manghina sa iyong spirito, isang pagkakataon lang na hindi ka makaati ng church, hindi ka makarinig ng Word of God, hindi ka makapag-worship sa Panginoon, binibigyan mo ng opportunity ang enemy para magtanim ng maliit na seed sa puso mo. At yun ang nagbibigay ng irritation sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Word of God, guard your heart. Siguro perfect na proteksyon na natin, na ingatan natin ang ating buhay, pero kailangan mag-sustain yung ating kabanalan sa kalooban. Hindi lamang panandalian, kung hindi sikapin natin mga kapatid na manatili yun. At oras-oras, araw-araw, babantayan natin ang laman ng ating puso. Proverbs 23:26, O my son, give me your heart. May your eyes delight in the ways of wisdom. Hallelujah. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang ating puso. Lord, kung ako lang, hindi ko kaya. Isang pagkakataon lang, maaari ako mapahamak sa iyo, Panginoon. Maaari ako mawala sa iyong mga kamay. Kaya napaka-importante, sabi ng Word of God, guard your heart. Ipasiyasat natin sa Panginoon ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating kaluluwa. At sikapin natin na ito'y masanctify. Ito'y laging mapabanal. At hindi lamang mapabanal, kung hindi, manatili ang kabanalan na yon hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Let the Holy Spirit purify us. The heart is the core of our being. Pinaka-gitna, pinaka-importante. And the Bible sets high importance on keeping our hearts pure. Siyasatin natin ang atong puso. Lord, meron ba akong pure heart? Panginoon, nandito ako sa iyong harapan. Panginoon, search my heart. Lord, hindi ko to napapakita. Hindi ko to ipinapahalata. Pero ikaw, Lord, nalalaman mo. Sabi ni David, Lord, search my heart and point out anything that offends you. Ipakita mo sa akin, maybe sa panahon na ito, may hindi tayo namamalayan, na maaring naka-offend pala sa harapan ng Panginoon na hindi natin alam. Naakala natin okay ito. Naakala natin will ni Lord ito. Naakala natin nandoon pa tayo sa tamang daan ng buhay natin. Pero yun pala ay hindi na tayo naka-align sa ating Panginoon. Kaya ito ang pagkakataon natin mga kapatid, sabihin natin, Lord, search my heart. Hiniling kong tuwing lahat ay tumayo, O God. Sa mga kapatiran na narito, gusto kong tayo'y umawit. At habang tayo ay umaawit, kausapin mo ang Diyos. Lord, ano yung burden sa puso ko? Lord, hindi ako maintindihan sa aking kalooban. Maging sa mga kapatid natin at kaibigan natin na nanonood, please stand up. At tayo ay magsiyasat ng ating puso sa harapan ng ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, search my heart.
I-check mo, Panginoon, i-inspect mo ang laman ng aking puso. Baka merong laman yan na hindi dapat nandiyan, Lord. Na hindi nagbibigay ng kalukuhan sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be your holy name, O God. Hallelujah. Pure heart. Give us pure heart, O Lord. Oh, give us pure heart. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the living God. Praise. Awitin natin yung awit kanina, mga kapatid. Pure heart. Pure heart. That's what I long for. Yes, Lord. Hallelujah. Heart that follows hard after thee. Pure heart, that's what I long. Yun ang aking nais, Panginoon. Pure heart. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word. Heart that hides your word, so that sin will not come in. Amen. Hallelujah. A heart that's undivided, but one who rolls in rain. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sing aroma of worship, Christ is pusong dalisay, hallelujah. Awitin natin, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Hallelujah! Isang pusong tapat! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parang alam. Yes, Lord! Hallelujah! Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y marangalan. At ako'y mapupuri sa'yo lang na sumunod. Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong mga salita, O God, na siyang nagpapaalala sa amin, Lord, na dapat naming palagahan ang pinakamahalagang aspeto ng aming buhay, ng aming pananampalataya, ang aming puso, Panginoon. Lord, dalangin namin, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge. Bigyan mo kami, Lord, ng kaalaman upang maalagaan, mabantayan ang aming kalooban, ang aming puso, ang aming buhay, ang aming kaluluwa, Panginoon. Na ito'y hindi madungisan, O God, ng mga kasalanan sa mundong ito.
Lord, give us a pure heart. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong dalisay. Dahil yon ang nagbibigay ng kaluguran sa iyo na kami ay maging dalisay, maging buo, Panginoon, maging malinis. Lord, hindi namin ito makakaya. Kung sa amin lamang kakayahan, Panginoon, mabibigo kami. Madadaya kami, O God. Maliligaw kami, Panginoon. Ngunit sa umagang ito, hinahayaan ka namin na ikaw ang magsiyasat ng aming puso. Lord, siyasatin mo ang laman ng aming puso, Panginoon. Tingnan mo, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na bantayan ang aming puso. Lord, search our heart. Search my heart, Panginoon. Point out anything that offends you, Lord. Lord, ilabas mo, ipakita mo ang mga bagay na hindi namin napapansin noon. Ituro mo, Panginoon. Point out, Lord, in the name of Jesus. Ang mga bagay na binabaliwala lang namin pero nakakaapekto ng malaki sa aming relasyon sa iyo in the name of Jesus. And lead us to the path of everlasting life. Lord, point out at tulungan mo kami, Lord, na magpatuloy sa kabanalan, sa landas ng buhay na walang hanggan, kung saan ikaw ang naghahantay sa amin, Panginoon. Lord, pabanalin mo ang aming puso. Hallelujah, hallelujah. Lord, gawin mo itong banal. Gawin mo itong karapat-dapat upang ikaw ay manahan sa aming kalooban. Lord, renew our heart. Purify our heart. And renew thy spirit within us. Panginoon, maaaring kami ay nang lamig. Panginoon, maaaring kami ay nakalimot, O God. Pero kami ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Isinusuko namin muli ang aming sarili, O God. Ikaw ang patuloy na maghari, O God. Have your ways in us, Lord. Hindi ang sarili namin ang masunod kung hindi ikaw ang masunod. For we have all been crucified through Christ. Hallelujah. Kami ay nakipag-isa kay Kristo. Hindi na kami ang basusunod. Ginawa mo kami bagong ninalang, Panginoon. Pinalitan mo ang aming buhay, binigyan mo ng bagong puso na walang ibang nais kung hindi ang sumunod sa iyong kalooban. Hallelujah. Oh, blessed be your holy name, O God. Lord, tulungan mo kami manatiling banal na masustain namin, Lord, ang aming puso na maging dalisay hanggang sa iyong muling pagbabalik, O God. Lord, salamat. Ikaw lamang ang makakasiyasat ng aming puso, Panginoon. Ikaw lamang ang makakasiyasat ng aming buhay. Panginoon, walang lihim sa iyo. Ikaw ang nakakaunawa sa amin. Maging ang aming sarili, hindi namin nauunawaan, pero ikaw, Lord, nauunawaan mo kami. At alam mo ang paraan upang kami ay magtagumpay sa digmaan sa aming puso, Lord. Have your ways, O God. Have your ways. Salamat sa umagang ito, pagpalain mo, O God, ang iyong mga anak. Salamat, Holy Spirit, na ikaw ang nag-convict sa aming puso. Ikaw ang nagturo, ikaw ang nagsiyasat, Panginoon.
Lord, salamat Panginoon na ikaw ay nangusap sa puso ng bawat isa sa umagang ito. Salamat o Diyos na ikaw ay mabuti, ikaw ay may malasakit sa amin. Alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat sa kabutihan mo, pero ikaw, Lord, ay hindi nagdamot ng kabutihan. Pag-iingat, proteksyon, gabay, pagpapala sa amin. Even that we are not worthy of all ng goodness mo. Hallelujah, ng love mo sa amin, O God. Salamat, Lord, pagpalain mo ang mga kapatid na narito. Mga kapatid namin na nasa kanilang tahanan, mga nakikinig ng gawain na ito, Lord, pagpalain mo, gabayan mo, Panginoon, samahan mo sa kanilang pinagdadaanan sa kanilang buhay. Lord, salamat sa gabing ito na tinuruan mo kami kung papaano bantayan ang aming puso. How to guard our heart, O God, nang sa gayon, hindi kami maligaw, di kami malito, at higit sa lahat, patuloy kami na maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Lord, salamat, pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan, you are worthy to be praised, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, yung bugtong na anak. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.